Hello, magandang umaga pong muli sa ating lahat na ating taga-subaybay, tagapakinig. Sana po ay mapakinggan nyo itong topic natin ngayon dahil napaka-importante po natin ito. Napaka-importante po sa atin ito, sa ating mga nagkiklaim na sila ay body of Christ. Kung paano po natin haharapin ang kasalanan. Yan, makikita nyo po dyan, dyan sa ating ginawang thumbnail, may kadena, pero team siyang nananalangin at nakikipaglaban po sa kasalanan. Ganyan po ang itsura ng bawat member ng body of Christ sa ngayon. Kaya yun po ang ating topic at ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Yan po. At alam nyo po mga kapatid na mananampalaya, mga tagapakinig, mga predestinated ng Panginoon, alam nyo ba sa panahong ito sa Pilipinas, wag na tayo lumayo sa Pilipinas na lamang. The Philippines has one of the highest. Ito isang uri lang po ng kasalanan na hindi po ito at napakahaba po kung babaybayin ko lahat ng kasalanan na nangyayari sa Pilipinas. Isa lang po itong uri ng kasalanan na napakahirap pong pigilin at uso. Parang akala nila hindi kasalanan pero kasalanan pala. Ito po babanggitin ko sa inyo ha. The Philippines has one of the highest teenage pregnancy rates among the Asian members rates. Asian member rates ito na yung isa na raw tayo sa merong mataas na rate ng tungkol sa teenage pregnancy, yung maagang nagbubuntis. More than 500 adolescents, mga young people ito, mga minor. More than 500 adolescents are becoming pregnant and giving birth every day. Biro nyo yan, every day 500. More than 500. The admonition of the Bible had been covered, natatakpan na po, by their desires, and it's becoming normal in the lives of the Filipino generation now. Nagiging normal na sa henerasyon na ngayon, sa mga kabataang kalalakihan at kabataang kababaihan, mga estudyante, mga high school, mga graders pa ito hanggang grade 12. Yan po ang statistic ngayon, yan po ang bilang ngayon mga kapatid. Hindi ba kayo na-aware? Wala, hindi na-aware ang mga tao. Nakakaano po, babanggitin ko na ito ito yung mga kasalanan. Adultery, babaybayin ko lang isa-isa pero hindi ko na ipapaliwanag. Adultery, premarital sex, pornography, and homosexual relations are all contrary to God's design. Ito po ay labag o salungat doon sa gusto ng Diyos. Yung pinakarampant ngayon yung pinakarampant ngayon ay yung ang tinatawag nating live-in partner. Live-in partner ay rampan na po ngayon. Parang usong-uso na. Alam nyo ba kung ano ito? Masakit po sabihin, pero ang pinag-uusapan po natin dito yung kaluluwa, hindi yung katawan ng tao yung kaluluwa ang pinag-uusapan na. Kasi yung ang ating katawan, satisfaction lang ang hanap niyan Sige, masarap yung sex, ganyan sa kanila. Pero alam nyo ba na ang daming kandidato going to hell? Yes. Biblia po nagsasabi niyan, hindi ako. Tapos ito ang siste ng mga Pilipino ngayon Tapos ang siste, kapag merong namatay na mahal natin sa buhay, ano sasabihin nila? Lalo na pag dumating yung kaarawan ng namatay, ang sasabihin nila, happy birthday tatay, happy birthday nanay, happy birthday bunso, happy birthday sister, kuya, ate, sa heaven. Nasa heaven sila. Yan ang siste. Alam niyo ba kung sino natutuwa dyan? Si Satan. Kasi ang mga Pilipino, hindi na ako dadako sa buong mundo. Ang mga Pilipino,
tamad ng mag-usisa. Maraming mga relihiyon pero hindi ito na ipapatupad at hindi ito na ituturo ng maayos. Oh. Marami na po ang marami ang tuwan-tuwa dito si Satan dahil marami mga bulag sa katotohanan. Oh. Alam nyo ba yung live-in, ito pumapatak doon sa kasalanang sex outside marriage. Sex outside marriage is sin. Sin po yan. Oh, yung mga boyfriend na nag-hotel na, ganyan, ay talagang kandidato po sila. Kandidato going to hell. Hindi ko sinasabi pupunta sila sa hell, pero they are candidate going to hell. Ito, sabi ko, yung inilagay ko dito, times have changed. And what was wrong in biblical times is no longer considered sin. Hindi na kinukonsidered na sin ngayon. Yung mga nakalagay sa Biblia, hindi na. Most of the passages condemning sexual immorality also include evil such as greed, lust, stealing, etc. Nakalagay po ito sa 1 Corinthians 6:9-10, sa Galatians 5:19-21. Hanapin nyo po yan doon. Hindi ko na inilagay dito. Hanapin nyo po yan doon para mapatunayan nyo na ang sinasabi ko ay tama. We have no problem understanding that these other things are still sin. Kasalanan pa rin po ito. God's character does not change with culture's opinion. Hindi po binabago ng opinion ng kultura ang karakter ng Diyos. Mababasa nyo po yan sa Malakay 3:6 na ang Diyos ay kung sino siya noon, ngayon at sa darating na panahon ay parehas pa rin ang kanyang karakter. Makikita po natin yan sa Malakay 3:6, sa Numbers 23:19 at sa Hebrews 13:8. Alam nyo ba yung mga work of the flesh? Work of the flesh are manifest, which are these, inyo po itong pakinggan sa Galatians 5:19-21. Ito po yung sinasabi nilang adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance. Yung pong variance, yung pagkakaiba-iba sa Tagalog. Emulations. Ito pong emulations, kasi kung King James Bible yung inyong Bible, ang Bible definition po nito i-refer to ay beneficial jealousy, yung pagsiselos po. Jealousy. Narito pa rin ang wrath, strife, sedition. Ang sedition naman po, kasi ito po ay nasa King James Version din, ang aking binabasa, ito po yung disturbances leading up to fighting. Naglalaban po. Mga kaguluhan na humahantong sa labanan. Tapos nariyan pa rin po yung heresies, envyings, yung pagkamainggitin, murders, hindi nawawala ang murders, kahit doon sa 10 utos ng Diyos, drunkenness, yung paglalasing. Ay, ang masakit po dito, yung iba pang mga pastor, nagiinom. Tapos ito po yung revelings. Yung pong revelings, kasi King James Bible ito po yung labis na kasayahan. Yung sobrang kasayahan, magdamag na kasayahan. Kasalanan din pa yan sa Diyos. Ang sabi dito, in such like, tungkol sa mga bagay na ito, of the which I tell you before, na sinabi ko noon, and I have also told you in the past, na sinabi ko rin nung nakaraan, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ito pong tinutukoy dito ni Pablo yung mga hindi convert, yung hindi mga Kristiyano, pero may mga masakit nito yung iba nakiklaim na sila Christian, ay sila body of Christ, pero nagkukomit sila dito, alam din nila yung rightly dividing, nagkukomit ba rin dito? So bago po tayo manalangin, banggitin ko muna
Yung doon sa anak ko, yung kay Dian. Dian, yung iyong gustong topic, isusunod ko na yung encouragement. Yung topic na gusto mo. At yan na po ang aking gagawa. Kasi hiniling niya Papa, wala ba namang encouragement? So, gumawa ako. Ginawa ko ito para sa iyo at para na rin sa ating mga tagapakinig. Kaya yan ang isusunod ko. Sige, tayo po muna manalangin bago tayo magsimula. O Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Ito pong topic na tatalakayin ko ngayon na pinagkaloob niyo po sa akin ay medyo masalimuot po. Masalimuot kaya Amang Yahweh na nasa langit, ako po inyong tulungan. Ako po mahina. Hindi po ako matalino, hindi po ako malakas, at hindi po ganun kalalim ang aking pangunawa. Pero naririyan ka na sa tulong ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa akin ay siyang gagabay at magpapalakas ng aking isipan. Para ito po ay ma-deliver ko ng maayos at maintindihan ng iyong mga tagapakinig, ng iyong mga predestinated, ng iyong mga pinili, ng iyong mga elect, upang sila po ay lumakas at lumago sa iyong salita. At kami po'y kasiyahan ng inyong pagpapala ngayong araw na ito. Ingatan mo kami at patuloy mo kaming turuan at gawing malakas at matalino po, Lord God. Lalo-lalo na patungkol sa iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng amen. Sige, tayo po'y magsimula na. Yan. Diyan ka muna sa tabi. So, where does sin begin? Begin pala. Where does sin begin? Saan nagmula ang kasalanan? So, ang kasalanan po ay nagmula kay Lucifer. Hindi pa siya si Satan, siya ay si Lucifer, siya yung perfectong cherubim na nilikha ng Diyos. At ito po'y nagsimula sa 5i na naroroon po sa Isaiah 14:13 to 14. Sabi niya dito, I will ascend in heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Napakataas ng kanyang ambisyon. Masyadong mataas ang kanyang pride. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Samantalang nilikala siya ng Diyos. So, sa atin, paano naman nagsimula? Sin began with Lucifer. Dito sa 5i. Ito, nakalagay dito kung makikita ninyo. Sin began with Lucifer. Ito yung ngayon binanggit ko kanina, 5i, Isaiah 14:13 to 15. Then he tempted Eve. Si Eve po ang kanyang tinukso, hindi po si Adan. At alam ni Adan ang tunay na pangyayari dahil siya ang kausap ng Diyos. Si Eve, hindi niya nakausap ng Diyos. Kinuha lang siya sa kanyang tadyang. Kaya hindi niya narinig yung sinabi ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Satan, na dating si Lucifer, gusto niya magdamay, ang kanyang tinukso ay si Eva. Ito po makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. And they sin, at nagkasala sila, nadamay po si Adan. Kasi tinukso naman ni Eva si Adan. Kumain ka nito, okay pala ito hindi pala ito masama. And they sin which mankind began. Doon nagsimula po yung kasalanan ng tao. So, ganyan po Sige, pagpatuloy po natin. Yan Aminin po natin narito, how do we deal with sin as a body of Christ? Paano natin haharapin ang kasalanan bilang membro ng body of Christ? Basahin po natin yan. Basahin nyo po at habang binabasa nyo, ipapaliwanag ko. Let's admit
in our life that we are still living in this mortal and corruptible body. And when we say mortal with corruptible, with corruption, ibig sabihin corruption nabubulok. It means that sin is still in us and we are not perfect yet. But why does the Bible say we are made holy in Christ, who is called a sin, na tayo din yung tinatawag na living sins. 1 Corinthians 1:2. Therefore, living sin. Ito na yung sinabi ko. Now, how do we deal with sin? And this is what we will talking about in this topic. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon sa topic na ito. Many believers are not serious about dealing with sin. Totoo po yan. Especially those who claim to be members of the body of Christ. Why? Bakit daw po? Because they are afraid that it may be counted from the law through the work. Natatakot po sila na kaya hindi gano'ng kalakas ang kanilang pagharap nila sa kasalanan dahil natatakot sila na malayo doon sa sinasabing grace. Dahil baka ito mabilang sa gawa kasi hindi na po tayo nasa gawa. Wala po tayo sa kautusan. Tayo po yung nasa grace. Kaya ang ating pag-uusapan ay how to we deal with sin as a body of Christ. Dahil tayong body of Christ, we are living under grace of God. Under the gospel of grace of God. Dispensation of grace. Yan o. So, alam nyo ba, ito ay marunong pa siya. May kilala akong ganito dahil siya ay kiniklaim niya na siya ay body of Christ, siya ay under grace, gospel of grace, alam niya at marunong siya at isa pa, siya ay teacher din, isa rin pastor. Hindi ko nababanggitin ang pangalan at hindi naman po maganda yon. Example ko lamang. Ngayon, so nagtuturo din siya ng rightly dividing. Sa madaling salita, siya ay talagang body of Christ. Alam niya yon. Pero hindi siya seryoso sa pagkakain din niya sa kasalanan. At ang kami nagkameron pa ng paliwanagan tungkol dito. Dahil malapit nga siya sa akin Pero naninindigan pa rin siya sa kanyang prinsipyo. At sinabihan pa nga ako na napaka-perfecto mo naman. Bakit hindi ka ba nagkakasala? Sinabihan pa ako ng ganun. Ang pinagtatakahan ko, hindi niya masakyan ito. Itong tungkol sa kasalanan. At doon ko naramdaman, iba talaga yung mismong banal na Espiritu ng Diyos ang siyang nagtuturo. Naiintindihan mo ng maayos. Kasi kapag ikaw ay nanangan lang tungkol doon sa sarili mong kakayanan dahil doon sa iyong katalinuhan, matalino ka, magaling kang mag-research, parang iniitsapwera mo na yung pagtuturo ng banal na Espiritu, pero napakaganda po noon na maramdaman mo na tinuturuan ka ng banal na Espiritu. Mararamdaman mo yun na walang letra, walang lingwahe, pero nararamdaman mo. Yun po ang pinakamaganda sa buhay ng isang Kristiyano na nagkiklaim ng body of Christ. Sige, pagpatuloy po natin. To others Christians, sa iba naman po mga Kristiyano, it is okay to repent. After they sin, pagkatapos nila magkasala, and if they commit it again, they will repent it again. At ang sabi nila ay napakabait naman ng Diyos, papatawarin ako. So, ang nawawala po dito ay yung sinulat ni Pablo, yung tungkol doon sa renewing of mind. Nawawala na po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo napakainam po na saliksikin nyo at pag-aralan ang Pauline doctrine, Pauline teaching, sapagkat ito yung ating giya natin para sa ating kaligtasan at para maipasa din natin sa iba. Sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, and be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal sa kalooban ng Diyos. Kaya po yung sa iba, yung paghingi ng pagtawad, maya't maya magkakasala, okay lang naman, pamaya-maya magre-repent ako, papatawarin naman ako ng Diyos. Napakabait kaya ng Diyos. Kaya it just like normal life that they don't take them too seriously. Nawawala na yung renewing of mind na gustong mangyari ni Pablo, na revelation sa kanya ng Panginoon. Hindi si Pablo hindi si Pablo ang may akda nito, ang may gusto lang niya na siya ang magpasabi sa sarili niya ng galing. Hindi po. Revelation po ito ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ng ating risen Lord Jesus Christ. Kaya po nakikiusap po ako sa inyo sa topic na ito. Kailangan po na medyo talasin ninyo ng kaunti ang inyo pong kaisipan, dahil ito nga medyo masalumot itong topic nito. Gusto kong pakanamnamin nyo at pakaintindihin. Because it is not normal to your understanding, and the enemy does not want to know it. Ayaw po ng kaaway na maintindihan ito. It is being covered up by the enemy to not be exposed, while it has a long time exposed 2,000 years ago. And this is the mystery. Mystery po ito. Kailangan natin ito matuktusan. Matuklasan. Yan Tayo po ay sealed with the Holy Spirit dito sa aking ginawang thumbnail. Nakita nyo. As part of the body of Christ, knowing the gospel of the grace of God, mystery and Pauline teaching, the Pauline doctrine yun yung Pauline teaching, that is a Pauline doctrine. What is our position in dealing with sins? The Bible says we are already sealed. Sabi ng Bible, we are already sealed, no? Before we go to our topic, we should know this. Kailangan po natin malaman na tayo muna ay meron na silyado. Kung kiniklaim mo na ikaw ay body of Christ, tayo po ay meron na sealed. Paano? Paano tayo na silyaduhan ng banal na Espiritu? Ganito po yan When we trusted after hearing the gospel of grace, ito na yung gospel of grace na sinasabi ko sa inyo. Christ done on the cross, ito yung ginawa ni Kristo sa krus. We were sealed with the Holy Spirit of promise and secured evidence of our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Praise God. Tayo is secured na. Secured na tayo, na meron tayong ebidensya, na meron tayong mamanahin hanggang doon sa redemption time ng ating Panginoon, hanggang doon sa tayo marapture. Silyado na tayo, secured na tayo. Saan natin yan makikita ang verse? Dito, sa Ephesians chapter 1:13-14. Babasahin ko sa inyo para malinawa kayo mabuti. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Hanggang sa rapture po ito. Siya na yung garantiya. Siya na yung garantiya na ang banal na Espiritu, siya na yung garantiya. Ang ibig sabihin, tayo ay meron tayong mararamdaman na mayroong pagbabago sa ating sarili. Yan. At alam ng Diyos yan, kung sino yung
mga kanya-kanya mga beneficiary. Pagpatuloy natin, this is the great grace that we have. Because of the preaching of the cross, yung binanggit ko sa inyo kanina, 1 Corinthians 1:18 yun eh. Only God knows who the beneficiary are. Sino ba yun? Makikita natin dito, sabi niya dito sa Romans 8:27, basahin ko sa inyo ha. And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he make it intercession for the saints according to the will of God. Siya yung nakakasaliksik ng ating isipan, yung isipan ng Espiritu. Sino yun? Yung banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya nga tayo pinananahan na ng banal na Espiritu, kasi hindi porke sinabi mong I am the body of Christ nananahan na sa iyong espiritu, dahil alam niya kung sino talaga yung beneficiary. Hindi basta-basta yung nagsabing ay ako body of Christ ako, mananahan na doon ang banal na espiritu. Kaya nga sabi ko sa inyo dapat maramdaman nyo yung pagbabago na ginagawa sa inyo ng banal na espiritu. Yan ang ating topic ngayon kung paano tayo nakikipag-deal sa kasalanan. At alam natin dahil meron tayong espiritu na nananahan sa ating buhay. Sige, una, sabihin natin. Yan ha. Must walk in love. Yan. Kailangan tayo lumalakad sa pag-ibig. Opo. Sabi po dito sa Ephesians 5:1, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering in a sacrifice to God for a sweet smelling sabor. Masamyong amoy. In God Almighty, ito na yung sinasabi ko, alam niya in God Almighty predestines, Romans 8:28-11-5. And predestined us and has prepared us to do righteous, Ephesians 2:10, through our Lord Jesus Christ. Kasi kapag ikaw ay predestinated, ikaw ay naka-prepare kang gumawa ng mabuti. Hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka manluloko sa iyong kapwa. Hindi ka gagawa ng kasalanan. Lalo na hindi mo guguyuin yung iyong mga kapatid sa iglesia. Yan po ang pinakaano. Kasi tayo ay predestinated na tayo ng Panginoon. Kaya tayo ay preferred us to do righteous. Gagawa tayo ng mabuti. Ano sabi sa Ephesians 2:10 na sinabi ko? Sabi sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do. But this is the trait of other Christian. Ito yung ugali ng ibang mga Kristiyano. You know, other Christians deal with sin very lightly or loose. Nakikidil sila sa kasalanan na napakaluwag. It is okay. Later I will kneel again and ask for forgiveness, and God is very kind and He will forgive me. Yan ang kanilang prinsipyo. And others force themselves not to sin and try. Ito naman yung sa iba, yung other, sila ay pinupersa nila. Pinipilit nila ang kanilang sariling huwag magkasala at nagsisikap na sumunod sa batas. Ngunit mahirap at tiyak na mabibigo sila sa paggawa nito. Mabibigo kasi wala pong nakaperfect sa batas, sa pagsunod sa batas. Yan. Ito ang pag-uusapan natin ng bahagya, ng pahapyaw itong batas ni Moses na ginawa. Kasama na rito yung 10 utos ng Diyos. Alam niyo yung batas ni Moses na nakalagay doon sa bungad ng katedral, hindi lang po 10 yun. Hindi lang po 10. Yun po ay 613 laws. Yung 10 kasama na doon. Nakapaloob na doon yung 10. At ang ginawa po doon sa labas ng katedral, in-split nila yung number 9. Hinati nila para maging 10. At meron silang inumit, meron silang inalis. Yung wag mong luluhuran yung mga ginawang imahe.
Huwag mong sasambahin at huwag mong luluhuran. Inalis nila yon at yung pangsyam, hinati nila sa dalawa. Kaya naging 10. Kaya sabi ko sa inyo nilirespeto ko ang inyong denomination, pero ang pinag-uusapan natin dito yung kaluluwa, ang inyong kaligtasan. Kaligtasan ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Wala akong pakialam sa inyong buhay physical. Sikat kayo, okay kayo, may taas ang inyong mga ako'y walang pakialam dyan. Pero may pakialam ako dun sa inyong mga kaluluwa. Dahil ano ba ang aming misyon na ngayong naintindihan ko itong body of Christ? Ikalat ito. Ikalat. Para marinig nyo. Sabi nga ni Pablo, malaki ang aking utang sa mga hintil at mga barbaro. Kaya niya sinabi malaki ang kanyang utang dahil ipinaintindi sa kanya ng Diyos na dati rin siyang hindi niya alam ito. Siya ay kalaban pa ni Kristo. Dati siya, ang pangalan niya Saulo. Pinaintindi niya ito para siya maligtas at ganun din para din maipahayag niya para din sa kapakanan ng iba. Kaya bilang ganun din, malaki din ang aking pagkakautang sa inyo. Kaya ito ginagawa ko para maintindihan nyo. Hindi para kayo na lumabas akong magaling, mas magaling ako kaysa sa inyo. Hindi po ganun. Para po maunawaan nyo rin kung ano yung talagang gustong mangyari ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin dito yung kaligtasan, hindi yung blessing na kalimitan lamang na ginagawang topic ng ibang mga pastor, mga blessing dito sa lupa. Ay, ang ganda ng buhay ni ginto dahil sumusunod siya sa Diyos, nagbibigay siya ng tithe and offering, ganyan, o gumaganda ang buhay niya. Hindi po gano'n. Siya ay gumaling. Hindi po masama yun. Yung magbigay sa church, hindi masama. At saka yung sa healing, hindi po masama yun. Pero ang pinaka-importante po yung ating salvation. Yun po ang ating pag-uusapan. Yan o. Yan. If you know the following teachings, let's see what Paul thinks about his sin while he is under the law. Noong si Pablo ay dating Saul, na siya ay under pa ng law dahil siya ay nasa religion ng Judaism, yung mga turo ni Moses. Yan ang ating pag-uusapang bahagya kasi kasama yan sa ating topic. Sabi doon sa Romans 7:23 to 24, sabi dito, but I see another law in my members. Ibig sabihin, in my members, doon sa kanyang parte ng kanyang katawan, kamay, mata, ganyan. Another law in my members, warring against the law of my mind, na nakikipaglaban sa kanyang sa batas ng kanyang isipan, and bringing me into the captivity of the law of sin, which is my members. Tapos sa 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Inilarawan niya po dito, yan kung babasahin natin, ito ay sa sa 7:23 at 24, pero kung babasahin natin yung verse 7 to verse 25, napakaganda po. Inyo po itong basahin sa bahay, pag-aralan nyo po mabuti para malaman nyo at maintindihan nyo kung ano yung naramdaman ni Pablo tungkol doon sa kasalanan nung siya ay nasa batas pa. Ang pangalan niya ay Saul. Sa kabila ng kanyang mga pagnanais na gumawa ng mabuti at sundin ang kautusan ni Moises, sa chapter na ito, inilarawan niya ang kanyang sarili bago siya naging Kristiyano at talagang wala siyang kakayahan na gawin ang tama kahit gaano pang kahirap ang gawin niya para maging mabuti. Wala daw siyang kakayahan. Nasa batas ito. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang nagiging perfect sa law. Kahit na ano pang gawin niya na paggawa ng mabuti, wala siyang kakayahan para siya ay makagawa ng mabuti. Wala po. Lagi siyang nabibigo.
Ayan Paul declares that he continues to sin despite his desire to do good and obey the law of Moses. Ayan At dito po ay nakabuo siya ng tatlong palagay, ng tatlong kuro-kuro ah, tungkol doon sa kautusan. Nakabuo siya. Paul developed three assumptions about the law. Number one, ito po yung number one. Basahin nyo at aking ipapaliwanag. The sinful desire that lives in his flesh and blood and body fight against the law of principle of his mind. Nakikipaglaban doon sa prinsipyo ng batas ng kanyang isipan. Tapos doon sa number 2, the result of this battle that he wrote about was held him to captive by the law of sin that live within the members of his body. Bumihag sa kanya sa batas ng kasalanan at nabuhay sa loob ng mga sangkap ng kanyang katawan. Nabuhay yung kasalanan sa loob ng sangkap ng kanyang katawan. Tapos yung pangatlo, in the end, he can no longer to do good. Hindi na siya makagawa ng mabuti. That he wants to set out to do because what he is doing is the evil that he did not intentionally do. Ayaw niyang gawin yung kasalanan. Pero yun ang nangyayari. Yun ang gusto ng kanyang katawan. He knows that the member of his body are sinful. Nakikita natin to sa Romans 7:23. And it ends up being slave to sin and has no hope to escape towards death. Wala na siyang pag-asa na makaligtas pa tungo sa kamatayan. Ang ganda nito sinasabi niya yung katotohanan. Ibig sabihin, wala na siyang kaligtasan sa death. Alam niyo ito, kung ating sa madaling paliwanag, ang ibig niya sabihin, pupunta siya sa impyerno. Na ngayon, ito hindi naiintindihan ng mga Pilipino, kasi pinag-uusapan natin sa Pilipinas, hindi na yung buong mundo. Hindi na ito naiintindihan ng mga Pilipino dahil nga, taklob na tinakloban ng Satan Kung tutuusin nga wala kayong kasalanan, kaya lang gusto lang kayong idamay ni Satan para mabulid kayo sa impyerno. Si Satan ang promotor nito, siya ang author nito. Tinatakpan itong mga bagay na ito, itong mga katotohanan ito para hindi ninyo maintindihan. Ngayon, tuloy-tuloy naman kayo. Pag hindi nyo maintindihan ito, tuloy-tuloy kayo sa impyerno. Kaya hindi natin pwede sabing, happy birthday po, tatay sa heaven. Happy birthday po, nanay sa heaven. Happy birthday po, ate, kuya sa heaven. Happy birthday, amiga, sa heaven. Miss ka na namin, matagal ka nang nawala. Heaven lagi tayo. Heaven, heaven, heaven. Tuwan-tuwa ang demonyo niyan. Tuwan-tuwa. At nagdadalamhati ang Diyos dahil hindi nyo alam ang katotohanan. Pero nyo sasabihin nyo, happy birthday in heaven. Ako yung aking ina. Noong inabutan ko siyang nabubuhay na at ako'y Kristiyano na, nag-share ako sa kanya, tinuruan ko siya, talagang gusto. Kung ano yung naramdaman ko gusto ko rin maramdaman niya. Lahat ng mga kaibigan ko, pag umuwi ako doon sa aming probinsya, ito, yung isa naming kapitbahay, si Kadwarding, matagal lang namatay, Eduardo Lopez, matagal na itong patay. Kung sino man ang makakarinig nitong mensahe na ito doon sa amin, nasharean ko yan. Pero kapag nagbe-birthday sila, hindi ko mabati na in heaven dahil ang gusto ko, Diyos na ang nakakaalam noon, hindi ako. Ayaw kong pangunahan yung desisyon ng Diyos. Ako gustong-gusto kong nasa heaven yung aking ina, ang aking mga kapatid. Yung mga kapatid ko, sinisharean ko yan. Si Kuya Pasing, bago namatay, doon sa kanyang sakit na prostate, nasharean ko yan sa ospital. Kaya hinabol ko. Ang hindi ko lang nasharean, yung aking kapatid na si Kuya Nano, kasi nasa Samoa ako nung namatay yung aking kapatid na si Kuya Nano. Yung kapatid ko si Tony, nasharean ko rin yan, yung namatay. 4 kami magkakapatid, isa na lang natitira, ako na lang, lahat sila. Kami lahat lalaki, yung 3, 2 nauna sa akin at isang sumunod sa akin, wala na lahat. Ay kung ako hindi nakakaunawa ng ganito, baka sigurado nasa listahan na rin ako ng mga nauna.
Kaya lang siguro, gusto pa ng Diyos na yung mga natutunan ko maipamahagi ko, mai-share ko sa pamamagitan nitong media. Opo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at dinudugsungan pa niya yung aking buhay. Kaya kahit na ako'y dumaan din sa mga karamdaman na na talaga nakakatakot din yung mga dumaan sa aking buhay. Tinaningan na nga ako ng 2 years eh. Pero ngayon 2016 ngayon ilan na, 7 taon na. Hindi ko naman sinasabing gusto ko na mamatay, pero natutuwa ako dahil sabi nga ni Pablo, kung ako'y kukuhanin na ng Diyos, salamat dahil makakapiling ko na siya. At kung hindi pa naman, salamat din dahil magagawa pa niya yung kanyang gawain dito sa lupa. Katulad ko, ginagawa ko para pinagpapatuloy ko ito. At yun nga, sabi ko hanggang sa huling hininga ko ay gagawin ko itong aking natutunan ito. Ito, nalampasan na natin ito. Yan, dito na tayo sa ating topic. Dito na yung ating sentro ng ating topic. What Paul learned, ito na yung converted na siya dito. After Saul, na naging Paul na siya, ito na yun. What Paul learned and shared with us, he learned the mystery of the gospel of grace in dealing with sin. Yung mga nalaman ni Pablo ay binahagi ni sa atin matapos niyang malaman itong mystery na ito ng gospel of grace na inireveal sa kanya ng Panginoong Hesukristo na nasa langit. Ano po yung una? Ito yung old and new nature. Ang ibig sabihin ng old, ito yung ating old sinful nature. Ano yung old sinful nature? Yung old sinful nature, ito katawan natin, kung saan ako'y nakikita nyo, yung aking mukha, yung aking katawan, ito yung tinatawag na old sinful nature. Pero yung new nature, itong new nature, ito yung bagong yung creature created, yung nilikha ng Diyos na inilagay dito sa old sinful nature, inilagay sa atin. Simula nang maunawaan natin yung gospel ng grace of God, yung kung ano yung mga ginawa ni Kristo sa krus at saka yung kanyang pagkabuhay, kung ano yun. Pagkatapos noon na ating malaman, tayo isinalyaduhan ng banal na espiritu at tayo ay meron ng bagong pagkatao. Silyado na tayo at meron na tayong bagong pagkatao. Ngayon, nung mangyari na yun, paano natin ngayon hinaharap yung kasalanan na tayo ay meron ng ganon. Meron na tayong new creature body, new nature body na inilagay ng Diyos sa atin. Yan ang ating sentro ng ating topic ngayon. Old and new nature, sabi dito, this is the most important thing that we should know, that we have two types of personality that surround our body. The old always resists, but the new prevails. If we are truly the body of Christ, lagi daw pong nananalo yung new nature kung ikaw ay tunay na body of Christ. Ngayon, kung hindi ka tunay na body of Christ, nananalo dito yung old. Yung ating old nature nananalo. Ito yung share ni Pablo sa atin. Sige, basahin natin yung verse. Yung verse dito, sorry po, hindi ko po nailagay dito, pero take note nyo ha. Ito po, yung for the flesh, sa Galatians 5:17, narito ba yung Galatians? Ay, wala eh. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. So, you cannot do the things that you should. Kaya daw yung gusto natin gawin, hindi natin magawa. May kumukontrol sa atin yung ating new nature. Hindi natin magawa. Dahil itong ating simple nature na ito, ang gusto nito lahat ay may relasyon. Lahat ng gusto nitong gawin ay related to sin para tayo magkasala. Pero yung new nature, yun ang nagkukusyon. Teka, wag mong gawin yan. Dapat malakas yun. Dapat yun ang nananalo. Yun ang anong sinabi ko kanina? Yun yung nagpiprevail. Yung bagong katawan na inilagay sa atin ng Diyos.
Oh, ito yung natuklasan ni Pablo eh. He found out that he found out that there was a big conflict going on among us. Ito yung sabi ni Pablo. He discovered it from the revelation of the Lord when he understood the old and the new nature. 2 Corinthians 5:17. Ano ba yung 2 Corinthians 5:17? Oh, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sinasabi nga dito eh, ito ang dapat mangyayari. Yung old things are passed away. Wala na, lipas na. Wala na, lipas na. Ano sinasabi dito? Pero tayo na bumuhay pa dito sa katawang ito na prone sa kasalanan. Na ang kanyang mga mithiin, ang kanyang mga nais gawin ay lahat ay kasalanan. Oh, meron na tayong bagong nature. Oh, na naririto sa ating katawan. Ilan ang literal na creation na ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan? Ilan yung literal? Kasi yung unang literal ito ha, ang pinag-uusapan natin ay literal. Yung ginawa ng Diyos, hindi yung spiritual, hindi yung metaphor. Oh. Metaphor meaning ano? Ang literal, yung talagang nakalagay sa Bible na ginawa niya. Sino? Si Adam and Eve. He created Adam and Eve. He created man like His image. Oh. So, kinreate niya. Sino yung pangalawa? Oh, yung mga anak niya, yes, all human beings are created by God. Oh, pero yun ay metaphor yun through the production. Yung sila pinanganak sila by birth. Oh, sinisilang sila ng tao rin. Halimbawa, yung aking ina, isinilang ako. Oh, dahil nagkameron sila ng anong tawag doon, yung sexual relationship ng tatay ko, siya ay nagdalang tao, nagbuntis at pinanganak ako. Pero hindi ako lalabas kung hindi ako kinasiyahan ng Diyos, kung hindi ako hinayaan ng Diyos na magawa, na mabuo at mangyari. Hindi po yun pwede mangyari. Lahat ay alam ng Diyos ang nangyayari. So ilan ang literal na created ng God? Una si Adam and Eve, pangalawa yung new nature na ito, itong binabanggit sa 5:17. Oh. New creator ito, oh. Yung ating bagong pagkatao na inilagay dito, yan lamang dadalawa, oh. Dalawa. So naintindihan nyo, kailangan maintindihan nyo ito dahil ito yung mga importanteng kaalaman para po magtagpi-tagpi at magsama-sama yung ating kaisipan patungo sa kaligtasan. Kung paano tayo nakikipag-deal sa kasalanan. Kaya dito, from our old self, something new has come through faith in what He did on the cross, and they both fight each other. Naglalaban sila. But we have been freed from this old body because He says that we are already dead in sin, according to Romans 6:18 and 22. But why do some Christian continue to live in sin? O bakit yung ibang mga Kristiyano ay nabubuhay pa sa kasalanan and they are still going at it? Patuloy pa silang gumagawa nito. Yun ang masakit yung patuloy siguro yung ikaw madapa, alam yun ng Diyos. Nagigrieve din yung Holy Spirit sa atin. Pero yung patuloy mong ginagawa, napakasakit sa banal na espiritu kung ang tunay na espiritu ay nananahan sa atin. Kaya sa ating conclusion, doon natin ibibigay na sige, sorpresa na lang natin. Doon natin ibibigay kung bakit yung mga taong ganun ay nakakagawa pa ng mga nagpapatuloy pa sa kasalanan. Our Apostle Paul has a lot of warnings about it because he knows that we are still living in this body, which then had no freedom, but now we can be free through our faith in what the Lord Jesus did on the cross.
Alam niyo ba nung itong ano na ito, itong topic na ito, nung ginagawa kong ito, ako'y masyadong inspired dahil ako'y natuto rin at naintindihan ko din. Ito yung pinakamagandang parte, ito yung old sinful body and new creation body. Yung bagong nilikha, ito, masyadong napakaganda po nito. At ako'y talagang namangha doon sa ano ng Diyos. Tingnan nyo ha, mula sa verse na Ephesians 1:14, which is the earnest of our inheritance. Sino yun? Yung banal na espiritu na kung baga siya yung naglagay sa atin, nag-sealed. Sinelyaduhan tayo na noon ay nagsimula din tayo nagkameron ng new man. Ito yung sinasabi natin doon sa 2 Corinthians 5:17. Until the redemption of the purchased possession, until the praise of His glory. Hindi po ito nawawala sa atin. Hanggang doon sa purchase possession, yung purchase possession, yung redemption of the purchase possession. Ibig sabihin po nito, ito na yung katapusan, ito na yung rapture. Hindi nawawala yung bagong pagkatao na ito at naroroon din yung banal na espiritu. Nagkameron na tayo ng bagong pagkatao na kaya ang ganda ng relasyon niya doon sa banal na espiritong namumuhay sa ating katawan. Silang dalawa ang magka-vibes, hindi niya ka-vibes itong katawan. At itong katawang ito naman, ito'y papalitan sa rapture. Papalitan ito ng immortal body, yung walang pagkabulok. At kung saan naroroon na yung wala na doong nakakapit na kasalanan, hindi na mag-iisip ng gatiting na kasalanan, yung katawan na yun. Yun na yung immortal body. So ang ganda po. Biro nyo nung inaaral ko ito, sabi ko, ang ganda, Lord, ang liwanag ng Bible. Ang liwanag, Biro niyan, At ngayon naman ito. Isa pa rin ito sa maganda dito sa topic nito, dito sa old at saka dito sa new creation na ito. Ito pakinggan niyo po ito mabuti. Ngayon, habang hinihintay natin ngayong buhay na ito, nakikita niyo ako nagsasalita. Habang hinihintay natin itong pag-asa na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Habang hinihintay natin yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin, bakit tayo nagkameron ng pag-asa? Meron na tayong earnest Ang earnest natin yung Holy Spirit at saka yung new creation na nasa atin. Silang dalawa yung magka-vibes. Sila yung nakakaunawaan, sila yung nakakaintindihan. At yun din namang new creation na yun din ang pumipigil dito sa ating old sinful nature. Kaya merong nangyayari na nahihirapan tayo. Merong nangyayari, ito papaliwanag ko sa inyo Habang hinihintay natin yung pagliligtas ng Diyos, yung rapture, natural lang. Ito, mga kapatid, pakinggan nyo ito mabuti. Natural lang na tayo na tunay na body of Christ ay dumaing sa hirap. Bakit tayo dumadaing sa hirap? Yan ang tanong. Hirap saan? Dumadaing tayo sa hirap, Sa pakikibaka sa atin ng Sino yung ating kalaban? Ano yun? Kasalanan yun. Yun ang ating kalaban, kasalanan. Kasalanang nasa atin pangkatawan, nananaghoy tayo sa hirap, mahirap ang makipaglaban sa kasalanan. Naririto yun Nananagoy tayo dahil, bibigyan ko kayo ng example Ano ang aking gawain sa Panginoon? Ang gawain ko sa Panginoon ay gumawa ng ganito. Pakinggan ko kung ano yung sinasabi ng banal na espiritu para may share ko sa inyo. Ngayon, ano ang ginagamit ko? Ang ginagamit ko ay computer with internet. Pagbukas ko ng internet, anong mga kalaban natin dyan? Siyempre, bigla na lang magpa-plus sa Facebook, ganyan, May mga dyan, may mga na tayo, magpakatotoo na tayo. Wag na nating ikubli. Nandiyan yung mga porno, lalabas at lalabas. Lalo na sa YouTube. Pag ito i-upload ko na, siyempre sa YouTube ko yung dadalhin. Anong mga nakalagay sa YouTube? Ang dumi.
may mga porno dyan, may mga porno. Ngayon, yung ating mata, yung ating sangkap ng ating katawan, gusto yun. Gustong tingnan. Teka muna, wag mo munang alisin dito bago mo i-upload yan. O, yun ang sinasabi ng aking old sinful na body. Pero sabi nung aking new creator na katawan, wag mo yung ano yan. Naglalaban sila. Tayo ang nahihirapan. Tayo dumadaing. O ngayon, meron bang verse na dumadaing? O sige, babasahin ko sa inyo para kayo baka sabihin nyo naman hindi yung mga sinasabi ko hindi totoo. Ito, basahin natin ha. Romans 8:22 ha. Babasahin ko na lang sa Tagalog na lang para dire-diretso na lang tayo. Kasi nahihirapan pa ako ako ang gumawa nito pero nahihirapan ako magbasa sa English. Pero ako ang gumawa po nito. Sabi po, do sa Romans 8:22, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay dumaraing at nagdarandam ng sakit na magkakasama hanggang ngayon. Hanggang ngayon daw, dumaraing tayo. Bakit? Anong dahilan nito? Ang dahilan nito ay kasalanan eh. Kasalanan. Kaya nga yung aking sinasabi sa inyo kanina, sabi niya, napaka-perfecto mo naman. Bakit di ka ba nagkakasala? Sinabihan ako ng ganun. Pero alam ko ito. At meron akong new nature at yun ang pinapanaig ko sa aking sarili. Ngayon, kung yung papaliwanag ko sa kanya, hindi siya maniniwala. Baka sabihin niya, nobody is perfect. Pero ito ang katotohanan nangyayari sa buhay ko. Maaari sa ibang parte, nadadapa ako. Kasi marami naman ang kasalanan, hindi lang ito. Pero ito yung prone. Ito yung prone. Sa kabataan, sa tamang edad at sa katandaan. Prone ito. Ito sinasabi ko ito. Tayo magpakatotoo. Prone itong nangyayari sa buhay natin. Yan ha. Sinasabi dumadating. Tapos ituloy natin sa verse 8:23. And not only they, but ours, at hindi lamang sila, kundi tayo rin naman na mayroong mga unang bunga ng Espiritu. Tayong may mga bunga na ng Espiritu, dumaraing pa rin tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, silyado na tayo ng Holy Spirit, pero dumaraing pa rin tayo. Sa makatuwid bagay, tayo rin ay dumaraing sa ating sarili na naghihintay ng pagkukupkup sa makatuwid bagay ang katubusan ng ating katawan. Kaya nga pag minsan nababanggit ko pag yung nahihirapan ako spiritually. Yes, na-experience ko po yan. Dahil ang daming offer ng sin. Napakarami po. Sa katawang ito, ang dami. Pero nakikipaglaban tayo. Kaya pag minsan, ang nababanggit ko sa sarili ko, sana mag-rapture na po, Lord. Sana mag-rapture na. Sana po matapos na itong paghihirap na ito, mag-rapture na. Para kaming mga tunay na membro ng Body of Christ ay makapiling nyo na. Hindi na kami mahihirapan. Yan po panalangin ko eh. Sa totoo po ito hindi po ito. Kaya ko ito nababanggit dahil dito ako nagsasalita sa inyo ng ganito. Hindi po, ito po yung totoong nangyayari sa buhay ko. Na tayo nakikibaka sa kasalanan. Lumabas lang tayo din sa labas sa Session Road. Di lalo na yung nasa Maynila. Pag ako ngayon namimili ng mga sa Maynila, ng mga gamit sa Divisora, dadaan ako doon sa Recto. Ako po, halos labas na ang kaluluwa ng mga kababaihan. Siyempre tayo naman, hindi naman tayo bakla. Tayo may pusong lalaki. Nararamdaman natin yun. Napapatingin tayo, wag mo nang uulitin ulit tumingin. Hindi mo naman maiiwasang hindi makita. Baka iko'y madapa, ako iko'y pipikit. Yan po, magpakatotoo po tayo. Yan po ang nangyayari ngayon sa mundo, mga kapatid. Sa lahat ng mga kalalakihang nakakarinig nito at maging kababaihan din naman, ganun din naman din sila. Magpakatotoo tayo. Yan ang nangyayari. Kasi kung hindi tayo magpapakatotoo, hindi natin maiintindihan ang tunay na katotohanan ng kaligtasan. Kahit nga doon sa mga anak ko tinuturo ko sa kanila pero hindi ko alam kung ano ang kanila iniisip. O naririnig nila ito, sinasabi ko ito. Hindi ko nga alam kung tinatapos pa nila ito. Yung basta, baka kanila lang papakinggan yung simula hindi na nila tatapusin. Nasasaktan ako, ganun, dahil hindi nila nananamnam yung tunay na, gusto ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sige, tuloy pa na natin para hindi na tayo tumagal.
Tapos dito sa 2 Corinthians 5:2 sabi po dito, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Meron yun, no? Sa Korinto ganun din, sa Romans ganun din, sa Korinto ganun din ang gusto nila. Gusto na nila yung rapture na. Oh. Tapos sa 5:4 sabi dito, sa 2 Corinthians 5:4 dito, narito isinulat ko yata dito. Naku, sorry po, wala na naman. Narito lang yung Romans 8:23. Basta't isulat nyo na lang po, 2 Corinthians 5:4 sabi po dito, sapagkat tayong nasa tabernikulo na ito, ibig sabihin itong sisidla na ito, itong tabernikulo na ito, itong katawan na ito nakikita nyo sa akin. Itong tabernikulo na ito na ay nagsisidaing, ibig sabihin naggo-groan po sila na nangabibigatan, hindi sa ibig nating hubarin kundi mabihisan upang lamunin ng buhay ang may kamatayan. Meron na. Kasi pag nangyari na yung rapture, mawawala na ito eh. Magkakameron na tayong ng immortal body, kaya yung sabi dito, lalamunin. And the mortality might be swallowed up of life. Lalamunin ng immortality, yung mortality, mawawala na. Kaya po ito yung mga babala ni Pablo na siyang makakatulong para maiwasan ang kasalanan. Some of them ay makikita po natin sa Galatians 5:16, walk in the spirit and not fulfill lust of the flesh. Sa Ephesians 4:22, put off the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Narito na yun. Narito na yata yung Romans 4:22. Ay, wala rin, sorry po. Tapos ay baka naman narito. Wala pa. Talagang wala, hindi ko po nailagay. Ano po? More on ako doon sa thumbnail na ng mga drawing, pero hindi ko nailalagay po yung mga verse. I'm very sorry po, Yung po mga importante. Kaya lang, ngayon naman, nakikinig kayo. Ito din ang maganda sa nakikinig ng patuloy-tuloy, hindi lang doon umaasa doon sa doon sa mga thumbnail na ganyan, sa PowerPoint na ganyan. Kaya maganda rin po yung tuloy-tuloy kayo nakikinig. Sabi po dito, ito yung mga babala, ito yung mga warning ni Pablo na binibigay sa atin. Sabi niya, walk in the spirit sa Galatians 5:16, and not fulfill the lust of the flesh. Tapos sa Ephesians 4:22, put off the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Ito na nga yung ating pinapanahanan ito. Tapos sabi sa Colossians 3:8-9, put off the old man with his deeds, all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Wag na natin yung wag na natin gagawin. Tapos yung maganda namang admonition ni Pablo, ito naman, pakinggan nyo ito. Colossians 3:10, 12, 7, 14, pinagsama-sama ko na. Nirap up ko na, Put on the new man who is renewed. Ito naman, ang ating ilalagay, kanina put off, aalisin natin. Pero ngayon naman, ipuput on natin yung new man. Put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Yun daw love, yun daw po yung bond of perfection. Dito naman tayo sa grace in sin. This is the remedy for sin that cannot be avoided. Kasi yung sin po talagang hindi natin maiiwasan. Pero ito yung remedyo. Grace, ito yung remedyo. Grace points to the glorious news that Christ has accomplished what we have not. Ito yung righteousness. Ano yung righteousness? Ito yung kabutihan. Ano yung meaning ng righteousness? Ang sabi dito, is the quality of or state of being morally right and reasonable. Almost all religions are theological concepts. Lahat daw po ng religion are theological concept. Because of this superficial interpretation of grace by others, they are glad not to be careful about sinning. Yes. Kasi hindi sila
ang tawag dito, ah, hindi sila nagiging maingat sa paggawa ng kasalanan dahil nga doon sa grace. Yun namang ibang nasa grace. Kaya ang galing ni Satan eh. Nasa grace ka na nga pero pinapakialaman ka pa eh. Ang galing niya makialam. Pero mo nasa grace ka na, gusto mo na nga yung rightly dividing. Gusto mo na nga yung mystery. Aralin mo yung mystery. Pero pinapakialaman ka pa. Paano siya nakikialam sa atin? Tungkol naman doon sa ating ugali, doon sa ating kasalanan. Kaya kung kayo meron pong ugali na hindi maganda, ito po sabi ko sa inyo, magpakumbaba po kayo sa Panginoon para mawala yun. Maalis at maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi ito sinasabi ko, ito misteryoso ito eh. Mystery ito. Tinuturo ito ng banal na espiritu. Kasi kung nananalig kayo sa inyong katalinuhan dahil matalino kayo, magaling kayo mag-research, wag po. Yes, maganda po yun. Kasi pagka kayo nakapag-research na maganda, talaga maganda yung masasabi natin. Pero magaling na kayo mag-research, pero kayo ay nababago pa ng Diyos. Maganda pagsamahin nyo na lang yung dalawa ngayon. Kaya nga pag ako halimbawa nagkakameron kami ng diskusyon, mas magaling pa wag niyo na lang pansinin. Mga kapatid, wag niyo na lang pansinin, mamuhay kayo, magpatuloy kayo sa paggawa, sa pagserbisyo sa Panginoon. Tumulong kayo sa iba kung makakatulong kayo. Ako, nakakatulong ako dahil dito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sana po marinig ito, hindi lamang ng aking mga kamag-anak, kundi pati aking mga kaibigan. Ganon din yung mga kaibigan ko sa Facebook, sa ibang bansa, nakikinig rin sila. Kaya ako po'y natutuwa kahit na ganito lamang yung aking ministry, kahit papano, kahit konti, makatulong tayo sa Diyos, napakaganda na po yun. But what they don't understand, since we were sealed by the Holy Spirit, Ephesians 1:13, in our belief in salvation after what Christ did on the cross, is that the God and Father of our Lord Jesus Christ prepared us to do righteousness. Ito na yung sinasabi ko kanina, righteousness. Inihanda na tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Bakit pa tayo gagawa ng masama? Ephesians 2:10. Opo, sinasabi doon. Grace, a license to sin. Their usual response to grace. Ito yung usual response nila sa grace. Lagi nang sabi nila, tayo daw ay lisensyadong gumawa ng kasalanan dahil nga sa grace. Pero, but Paul's answer, ito pakinggan nyo yung answer ni Paul but Paul's answer, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Wag na bang mangyari, sabi niya. Romans 6:15, may verse po niyan. Yan sinasabi niya mismo, si Pablo na nagsabi. Yung nag-reveal sa atin ng grace sa pamamagitan ng revelation ng Panginoong Jesucristo sa Kanya. God forbid. Pinagbabawal ng Diyos. Kaya hindi tayo lisensyadong gumawa ng kasalanan. Kaya lang naman tayo nagiging lisensyado ng kasalanan sa mata ng iba dahil nga sa grace. Bakit po? Dahil meron po tayong verse na sinusunod doon sa, ano ba yun? Yung wala na yung ating verse na yun ay sa basahin po natin ito makikita ko rin pamaya ko papaliwanag kasi marami tayong mga verse na naglabo-labo dito sa aking outline. Let us read Romans 6:10-16 bukod doon sa 15. Ang sabi po dito, ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabuhay ay kanyang ikinabuhay sa Diyos. Gayon din naman, ibilang ninyo ang inyong sarili na tunay na patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't huwag ninyong
paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Kaya ang pinaghaharian lang ng kasalanan ay yung under the law, yung nasa kautusan, yung gumagawa na pinipilit nilang gawin na huwag silang magkasala under the law. Hindi ba ninyo nalalaman kung kanino ninyo inihandog ang inyong sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya ng inyong sinusunod? Tama nga naman eh. Oo. So, naintindihan na po natin. No? Ito po, the Newman versus the Old Man. Naglalaban po sila eh. Ito yung pinaliwanag ko sa inyo kanino. The inner struggle between two conflicting natures. Yan grace at saka sin. From sin to the gift of grace, from sin to the grace, His grace patungo doon naman sa patungkol naman sa iyong kasalanan. Yan naman. The importance that God has placed in grace. Ano ba yung grace? Grace bring a chance. Grace bring a change in identity and a service change. Grace that not mean God ignores sins. Hindi po. It means He paid for it on our behalf. Neither does grace mean we continue in sin, but rather we should stop serving it. Romans 6:16. Instead, we serve God as the one who has purchased us with His blood. 1 Corinthians 6:20. Yan naman. Tingnan nyo, God's grace, tapos doon naman patungkol sa inyong kasalanan. Despite struggling in sin, grace teaches to live godly. Ito. Ano po yun? Not by a list of works that we could never keep, but by denying sin altogether, eliminating its stronghold, and crucifying our flesh. Instead of a rule of law, we have the action of love. Ang ganda po nito. Love is greater motivator than guilt. Siya nga naman. God condemned His love toward us. Sorry. God commended His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. And Christ died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for those who died for them. Christ and rose again. 2 Corinthians 5:14-15. We see then grace preaches us to live godly. Soberly and righteously in Christ. Titus 2:12. Ito na yun. Grace never gives permissions, license to sin. Hindi po tayo binibigyan ng permission na gumawa ng kasalanan. And God had called us unto uncleanness, but unto holiness. 1 Thessalonians 4:7. So, dito po, marami na kayong naintindihan sa akin. Ito po, ikaunti lamang doon sa mga kinalap ko. Pero kung kakalapin po natin yan, maaring lesson na natin ito ng isang linggo kahit araw-araw natin talakayin. Marami po tayo, meron po tayong mga book na ganyan. Mga kapatid, meron po tayong mga lesson na ganyan. Kaya nga po ang aking pangarap sa buhay. Sana nga po ang Panginoon ay gumawa ng way na magkameron tayo ng biyaya dito sa aking pagdadalang ito. Hindi po naman ako nagsasabi na ako'y humihingi sa inyo, pero ang Diyos na ang gagawa ng way. Kapag nangyari po yun, gusto ko pong magkameron ako ng isang, kukuha po ako ng isa na ititrain ko na siya naman ang magsasalita ng ganito. Yung malinaw magsalita,
kahit ako na rin ang gumawa o kaya gumawa siya tapos aking aaralin, pwede kong i-alter o dagdagan ganyan para siya na po magsabi. Ito pong ministry na ito gusto ko pong magpatuloy dahil ang media hindi nagagamit ng na marami po din sa state na yung media ginagamit nila. Marami din sila mga grupo pero dito sa atin kokonti pa. Meron na rin naman dito sa atin kokonti pa. Kaya yun po ang aking gusto ko magpatuloy, lumaki hanggang sa doon sa dumating na yung panahon na irarapture na tayo ng Panginoon. Gusto ko po mahusto na yung bilang. Naghihirap din ako. Dumaraing din ako ng husto sa kasalanan, mga kapatid. Lalo na pag minsan merong mga nagagalit sa akin. Masaklap niyan yung mga kamag-anak pa natin nagagalit dahil akala nila ganun ako. Pero hindi nila naiintindihan yung nasa kalooban ko. Hindi nila ako lubhang naunawaan sa mga bagay na yun. Sige, dumako na po tayo sa conclusion para po tayo madali. Ano po? Ayan. Dito po sa conclusion dito, dalawang phase yung ating conclusion. Sabi ko dito, hindi ko na nilalagyan ng marami pang palamuti kasi dati nilalagyan ko pa po. Lalong hindi po naiintindihan. Kaya mas maganda na lamang yung ganito para konti lang at maintindihan ang conclusion. Sabi ko po dito sa aking conclusion, we are not licensed to sin because ito yung verse na hinahanap po kanina. Dahil sa verse na ito, napapagkamalan tayong lisensyado sa kasalanan because of verse Romans 4:5. Sabi po sa Romans 4:5, sabi po dito, ngunit sa isa na hindi gumagawa sa pamamagitan ng kautusan ay nagtitiwala ng lubos na naniniwala sa kanya na nagpawalang salas sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay binibilang sa kanya bilang katuwiran. Ang katayuang katanggap-tanggap sa Diyos. Sana mayroon din tayong yung King James version, pero ito po sa amplified version ko kinuha. Sa amplified version. Sa English po, ito po amplified version. But to one who not working by the law trust believes fully in him who justified the ungodly, his faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. So, ibig sabihin, yung pananampalataya mo doon sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa ginawa niya sa krus, kapag po yun ipinaniwalaan nyo, kayo po ay katanggap-tanggap na sa Kanya. You are justified na doon sa inyong kasalanan. Kaso, doon sa ibang mga naka-experience nito, hindi nila nilalaliman, hindi nila hinuhukay na mabuti. Kaya ang kanilang pagkakaintindi dun sa kasalanan ay nagiging maluwag sa kanila. Pwede silang magkasala. At total, ikaw naman member na ng body of Christ, ikaw naman tinanggap na ng Diyos, selyado ka na. Ang ibig sabihin, ligtas ka na. Kaya okay lang sa'yo na magkasala. Ganun ang nasa sa isip po ng iba Kaya ang ating pakikiharap sa kasalanan masyadong maluwag. Hindi natin nilalaliman. We are mistakenly free to do so. Nagkakamali po tayo dito sa mga paniniwala natin ito. Dahil nga, nawawala sa atin yung Ephesians 2:10 na tayo ay workmanship ni Christ. Pag sinabing workmanship tayo ni God, tayo ay piniprepare na gumawa ng mabuti. Pag sinabing ikaw ay piniprepare na sa paggawa ng mabuti, makakagawa ka ba ng kasalanan? Siya nagpiprepare sa atin yung Holy Spirit. Binubugbog tayo. Kaya nga mayroong kanina tayong paliwanag na old at saka new. Yun ang naglalaban. Pero kalimitang nagpiprevail yung new. At hindi natatalo yung new. Nagpiprevail yung new. Kasi yun ang kasundo ng Holy Spirit na kaya nga tayo dumaraing sa kasalanan dahil yung offer ng ating katawan, yung kasalanan sa ating katawan, nariyan. Paggising mo pa lang ng umaga, meron ng offer ang kasalanan sa atin. Kaya magpakatotoo tayo sa pagpapaliwanag. Temptation always offer us, nasaan yun? Temptation
always offer us the pleasure of the flesh. But if you are a man of God, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, you have the strength to avoid it. Ang sabi sa 1 Timothy 6:11, plea. O ano ba yung plea? Yung verse na plea. Sa 1 Timothy 6:11, sabi dito, plea these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Mga kasalanan, plea para kasalanan. Lumayo tayo, tumakbo tayo sa kasalanan. Kasi kung hindi tayo tatakbo, nakakita na nga tayo ng ganun doon sa YouTube. Sabi ko sa inyo, nung tayo mag-upload sa YouTube, nakakita na nga tayo ng magandang tingnan. Pagpapatuloy mo pang tingnan doon. Inaano na yung isipan mo noon. Ina-attract ka na hanggang sa mahulog ka sa kasalanan. Gagawa ka na ng kasalanan kasi nakikita mo yung mga bagay na yun na hindi dapat natin makita. Hindi naman pwede natin maiwasan dahil nagre-research tayo. So, anong gagawin natin? Plea. Ipasbay nyo. I-roll nyo yung inyong mouse. Roll mouse. Kahit na lumalabas sa mouse. Ganyan po yung simpleng ilustrasyon tungkol doon sa pag-plea ng kasalanan. Especially ito pa po yun, yung binanggit ko kanina. Especially young people. More than 500 adolescents nagiging pregnant at saka nagiging birth. More than 500. Every day yan hindi every week, every day. Yan ang naka-record. Tingnan nyo sa Pilipinas yan. Tayo yung isa na pangunahing bansa sa Asia na mayroong ganyang pangyayari. Especially young people, they are very prone to desire youthful lust. Ito yung 2 Timothy 2:22. I repeat, that we are not licensed to sin. You will fully understand if you diligently and carefully read Paul's instruction and warnings. Yan His legacy, let's offer our body as a living sacrifice. Romans 12:1-2. It must be holy and acceptable to God, and let's not imitate this world. Ito na po yung ibig sabihin ng Romans 12:1-2. We should need the Holy Spirit to bear fruits in our lives. Ito na yung fruits of the Holy Spirit. Dapat alam niyo yan. Nasa Galatians 5:22-23. And we are nothing to lose if we always wear the armor of God. Ito, yung armor of God. Ephesians 6:11-17. And pray for each other. Yan ang dapat hindi nating inaalis. Pag-pray natin, ako kahit na yung mga nagkameron kami ng mga problema na nakasama ko, pinagpipray ko sila. Na sana'y mamulat sila'y makaunawa, magpakumbaba sila, maintindihan nila yung pakikibaka ng isang tunay na body of Christ. Hindi ko po sinasabing ako'y magaling, mga kapatid. Wala po. Ephesians 6:11, and pray for each other, and if you continue to be held captive by sin, if you continue to be held captive by sin, you may not be a true member of the body of Christ. Only God knows and recognizes. Romans 8:27. Who are they? Yan po ang aking. Sana po naintindihan nyo ito, mga kapatid. Napakaganda pong aral nito. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay, hindi po natin maiiwasan kung paano haharapin ang kasalanan. Umaga pa lang, tanghali, hapon, hanggang sa pagtulog, naririyan siya. Kasalanan yan. Nag-o-offer po yan. Ngayon, paano po natin maiiwasan? Itinuro ko po dito. Nariyan po na, ulit-ulitin nyo na lamang. Kung gusto nyo talagang maligtas. Kaya yung mga nagsasabing, happy birthday po inay, happy birthday po tatay, happy birthday po kuya, ate. In heaven, dapat po kayo tumindig ang balahibo ninyo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mas maalam pa kayo sa Diyos. Ito nga po, pag hindi nyo po ito naiintindihan, ayoko po ito sabihin, pero ang pinag-uusapan natin ay kaluluwa. You are candidate going to hell.
kapag hindi nyo ito naintindihan, yung falling teaching, inyo po yung araling mabuti. Kaya marami pong salamat at sana po yung nakapagdulot ako ng kaalaman para po sa inyong kaligtasan kung paano po natin haharapin ang kasalanan. Tayo po manalangin. O Aman Diyos, maraming salamat po Panginoon, bagamat mahirap itong topic na ito Panginoon, pero nariyan ka. Ikaw yung nagpupush sa akin. Ikaw yung nagtutulak sa akin para banggitin ko ito. Nilagyan ko ng katapangan ng sarili ko dahil mahal ko ang lahat ng aking mga kaibigan, ang lahat ng mga aking mga kamag-anak, ang mga taong malapit sa aking buhay. Lahat sila'y mahal ko. Ayoko silang masaktan sa aking mga sinasabing ito na siyang iniatang nyo sa akin para ganapin at sabihin dito. Sapagkat, Lord, sinabi mo sa akin na ang pinag-uusapan dito ay kaluluwa. Kaluluwa ng Kaya kung nasaktan man kayo mga kapatid, mga kamag-anak ko, mga pamangking ko, mga kaibigan ko, wag po kayo magagalit sa akin. Ito po yung katotohanan. Lalo na yung mga kapitbahay ko, nakikita ko po yung mga post nila sa Facebook, happy birthday in heaven. Sana po maunawaan ninyo at maintindihan. Hindi ko po kayo pinapagalitan. Wala po akong karapatang magalit sa inyo. Kundi bagkus sinaawa po ako dahil hindi nyo alam yung katotohanan. Dapat Diyos lamang ang nakakaalam nito mga kapatid. Kaya sana'y naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin dito sa topic natin ito. At ganun din po tulad ng dati, lahat po ng mga nakikinig dito na nagsasuffer ng kakulangan sa kanilang pamumuhay, tinataas ko sa Diyos. Lord, ikaw po ang gumawa ng paraan. Punuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din po Panginoon, yung mga may karamdaman nating mga kapatid na nakikinig sa ating programa. Kung meron silang dinaday ngayong nakaramdaman, Lord, tinataas ko din sa inyo. Hipuin niyo po sila, pagalingin niyo po. Hindi po ako nagpapagaling kundi kayo. Nakikiusap lamang ako sa inyo. Wala po akong kapangyarihang magpagaling. Yes, Lord God. Kaya po, Lord, salamat po sa araw na ito na kami malakas, kami masaya dahil sa salita mo at naunawa namin itong mga mensahe mong ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat at ganun din, susunod po natin topic ay encouragement. Marami po salamat mga kapatid. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po.